Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. At ito na po ang huling edisyon ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Hindi huling-huli, pero huli sa linggong ito. Kasi ang ating pong araw ay Biyernes, ating petsa ay 7. Ating oras ay alas 11:05 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sexopil Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. At siyempre, ang aking laging kasama, walang iba kundi si... Yes, yes, yo! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Okay. Yan. At yung galit mo, ilabas mo muna. Lalabas ko muna yung galit ko kasi maganda itong episode natin ngayon, ha? Alam nyo, ito, natatawa lang ako rito kay yung bestie ko. Opo. Si Risa Ontiveros. Okay. Oo. Ito, galit sa akin to, napakipikon din ito. Parang si Rowena Guanzon ito. Oh. Para dinimanda ko lang naman sa Pasay City ng wiretapping at dinimanda ko sa ombudsman. Galit na agad. Galit na agad. Gusto ko lang naman siyang ipakulong, nagagalit agad. Obra naman tong taong to. Para yun lang eh. Pakalit-lit na bagay, ipakulong ko lang siya. Oh my Galit God. na agad. Sobrang pikon itong taong ito. Anyway, hindi kasi natatawa ko rito kay Risa. Napaka-ipokrita eh. Alam mo, ayaw niya ng red tagging. Di ba? Yung sinasabing ito komunista, ito ganito, ito ganon. Kasi daw, pagka ang isang tao ay tinag mo na komunista, ay namimiligro o na-endanger ang kanyang buhay. Baka daw patayin ng mga anti-communist, ng militar, etc., etc. So ayaw niya yun. Okay naman yun. Ha? Pero... bakit siya? Nagtataging din siya. Spy tagging. Di ba ang tawag niya doon sa mga Chinese, lalong-lalo na si Alice Go, espiya ng China. Ibig sabihin, may solusyon na siya kagad sa problema. Paano kung yung mga anti-Chinese, yung militar, patayin din to? Di ba ganon din yung epekto kaya ayaw niya magre-red tagging? Ngayon, hindi yata niya alam, nakakatawa ito ha? Siya ay mambabatas pero hindi niya ata alam ang batas. Yun. At yung term na spy ay mayroon pong established na meaning yan sa batas. Pagka ikaw ay spy, ibig sabihin ikaw ay gumagawa ng aktong espionage. Yan. Na itong espionage po ay pinaparusahan, ito ay criminal act. So this is an imputation of a crime. Under Article 117 ng ating revised penal code. Ano po ang konsepto ng spy? Anong dapat gawin para ikaw ay sabihing spy ng kahit anong bansa? Hindi lang ng China, ha? Okay, ito ha. Unang-una, dalawang paraan para ikaw ay sabihan na ikaw ay espiya at ikaw ay maparusahan. Okay. Wala kang authority, ha? Wala kang karapatan na pumasok sa isang barko ng pandigma, warship, ha? Kampong militar, ha? Okay. Ng Pilipinas ay ikaw ay pumasok doon upang ikaw ay kumuha ng impormasyon. Yung layout, gaano karaming gwardiya, ilang tangke ang nakalagay doon, ilang kanyon meron doon sa barko, na tungkol sa depensa ng Pilipinas, sa pagdepensa ng Pilipinas. At itong impormasyon na to, kinunan mo ng litrato, yung mga establishment, bawal yon. At ito ay pinasa mo sa ibang bansa na kalaban ng Pilipinas. That's number 1. Okay, number 2. Kung ikaw naman ay may katungkulan at may karapatan kang pumasok, halimbawa ikaw isang opisyal ng gobyerno, ikaw isang opisyal ng military, at ikaw ay mayroong
hawak ng mga impormasyon, mga plano, etc. tungkol sa depensa ng Pilipinas, kung ilang tangke tayo meron, kung saan-saan nakalagay yung mga tangke natin, mga barko, at ito ipinasa mo sa ibang bansa. Yan po ang espionage. Ngayon, etong si Alice Go, Alice Go, yung mayor, okay. Anong kampo ng military ang pinasok niya? At kinunan niya ng litrato o tinignan niya yung depensa? Wala po. Wala naman, Siya ay opisyal ng gobyerno. Naging mayor nga siya. Siya ay mayor. Meron, sa pagiging mayor ba niya, siya ba ay nakakahawak ng mga plano, yung mga military secrets natin? Wala po. Wala, mayor siya. Opo. Hindi naman siya opisyal na may kaugnayan sa sandataang lakas. Okay. So, papaano ang maging espiya? Kasi, ikaw ayaw mo ng red tagging, ikaw naman, nag-i-spy tagging na ganun din ang epekto. At yan ay labag sa karapatang pantao. Kasapagkat sabihin nyo na hindi to Filipino citizen, sabihin nyo nang may ginagawang illegal, i-deport nyo, tanggalin nyo sa pagka-mayor, demanda nyo, pero wag nyong bastusin kasi everyone is presumed innocent until proven otherwise. Yan po ay saligang batas natin. Nung nanimpa ka, Rizzo Ontiveros, bilang senador, sinabi mo na itataguyod mo at susuportahan mo ang lahat ng batas ng Pilipinas, including the fundamental law na saligang batas, ang konstitusyon, ang pinakamataas na batas. Mas mataas pa sa mga batas na ginagawa ng Kongreso. So, yun. So, ibig sabihin, attorney, hindi pala tama yung kanyang... Hindi, galit ako. Okay. Ayan. Hindi. At least, hindi. Hinga muna. Hindi, tama naman yung ganong explanation kasi alam nyo, kailangan tayo po mabuhay sa tamang legal na paraan, di ba? Hindi yung basta-basta lang tayo nagsasalita, lalong-lalo na. Ito po yung naging napakahabang investigasyon sa Senado. Ito nga, sinabi ko na yan, hindi ko na uulitin yan, dapat pogo. Bakit natuon sa Mayor Go? Yun nga, yun. Kaya tuloy nga, sa sobrang sumikat si Mayor Go, di ba sinabi ko sa'yo, magiging running mate na siya ni Grace po sa pagka-presidente. Siya na ang vice president. Magiging pogo. Ang tandem nila pogo. Oh my goodness. Iwanan na natin yung si Rizzo Ontiveros, At least nabigay mo po yung tamang paraan ng pag-iimbestiga. Yan, oo. Anyway, pumunta na tayo sa magaganda at iwanan na natin si Rizzo Ontiveros. Sa bagay, gumanda na naman siya. Gumanda Gumanda. Nag-iba itsura. Baka ka din naman maidoktong mo dyan. Hindi, baka naman na-relax lang siya. Spy tagging niya. Okay. Anyway, at tayo po ay may panauhin dito na makakasama natin. Kaya may Japanese tayong kasama. Tayo ay sa maganda lamang muna ngayon. Iwanan natin yung mga pangit, hindi na natin usapan si Rowena Guanzon dito. Kasi magaganda lang. Yung ugali! Ayun. Pangit si Rowena Guanzon. Ganda-ganda nga Talagang naman. Yung mga nakikinig at nanonood sa atin, pangit ba si Rowena Guanzon? Hindi naman hindi. Ganda-gandang alay ay sadya. Okay, syempre. Nako. Ito na. Ito, ikagandahan na lamang ang ating ipatutupad dito sa Yes Yes Yo Topacio. Yan. Ito lang naman pag maganda, dinadayo ang Yes Yes Show. Di ba? At salamat din kay Anton. Thank you so much. Okay, ang una nating kakausapin, syempre kailangan nito, attorney. Siya po ay pwedeng tawaging Mina. She's only 15 years old, starting modeling and pageant industry at 3 years old. Grabe, 3 years old pa lang, kumikending na siya. Ganun ba? Ganun, katindi. Ano ba kumikending ang 3 years old? Oo, hindi. May mga bata talagang mahilig sa ganun Lalo na pag nanonood ng TV yan. At hindi lang po yan. Talagang nag-started din siya sa school. Sabi niya, grade 10 student. Ganun agad? Agad-agad? Okay, let's welcome, pakilala muna si Miss Princess Mina A. Fukaya. Ayos! Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Yan. Good morning po. Japon. Diba? Alam mo, parang, ewan ko lang kung yung kamag-anak niya yung driver ko.
Oh, bakit? Ha? Bakit? Kasing Bombay. Hindi, ang pangalan noon, Japanese Pukaya. yan. Oh, yun, Pukaya din apelido niya. Oh, talaga? Oo. Ang first name, hindi ko. Ano? Oo, kasi ito, pag may pinapagawa ko, lagi sinasabi sa akin, hindi ko Pukaya eh. Sabi ko, kamag-anak. Sabi ka namin. Hindi ko Pukaya. Oo nga, yun. Oo. Akala ko nagkaroon na ng anak si Mina. Okay, and Mina, kamusta ka na? Mabuti naman. Is this your first time here in Mandaluyong? Yes po. Where Ito you? naman Mandaluyong, para naman pumasok siya sa National Center for Mental Health. Parang una, ngayon ko lang ba napasok sa Mandaluyong? Hindi, attorney. Parang si Raulo dating eh, no? Hindi naman. Kasi, Okay. What yung alam natin? Japonesa to eh. Oo nga eh. Because yung kanyang dad ay Japanese. Diba? Hindi, alam mo, ang Tokyo, ang favorite city i-visit ko talaga. All over the world. Second home mo yun. Kasi unang-una, malinis. Opo. Oh. Very safe. Yes. Halos walang krimen. Kaya maglalakad ka ng madaling araw. Walang gagalaw sa'yo. Ang babait ng mga tao, medyo naliligaw ka. Magtanong ka ng direksyon. Pumunta ka sa ibang bansa, lalo sa Europe, magtanong ka ng direksyon. Ano? Hindi ka papansinin. Hindi titigil. Bahala ka sa buhay mo, maligaw ka. Hindi doon. Sasamahan ka pa. Sasamahan ka pa. Oo. Makakainig ka pa. Hindi naman, pero sasamahan ka. Hindi, mapapait talaga sila. As in super. Ayan. Oo, ang dami kong istorya sa Tokyo, mahaba talagang very safe, very clean, bago. Ang mga facilities, yung public transportation, di mo na kailangan sasakyan doon. Hindi ako nagtataksi ron. Talaga? Kabisado ko na yung linya ng tren doon eh. So nilalakad mo na lang. Yung Yamanote line, yan, yung mga Chuo line. Oo, alam ko na yung ron. Alam mo roon, napaka-engot mo pagka naligaw ka ron. Oo. Ayun na yung ano eh. May Ayun na yung signage ruta eh. May Oo. signage na. At saka pag namali ka ng baba mo ng istasyon doon, napaka-engot mo na rin. Bakit naman? Kasi pag nakaupo ka sa tren, ilalagay na ron. may parang mapa doon sa tren, di ba? Opo. Alam mo yung mga sumusunod na mga istasyon, umaandar yon. Then sinasabi pa roon, next stop, halimbawa, Shibuya Station. Yan. Then sasabihin pa, next stop, Shibuya Station. Pag sa labas ng stasyon, nakalagay pa, Shibuya Station. Pero attorney... Kaya napaka-engot mo talaga pag sinabi mo lumampas ako eh. Pasensya na. Engot na ako kung engot. Alam mo kung bakit? Kala ko nasa Mandaluyong tayo. Nasa Pasig ka pala tayo. Ayan. Okay, guys. Alam nyo. The door on the right will open. May mga ganun ron eh. Hindi. Magkapatid naman yan. Mandaluyong tsaka Pasig. Sabagay, magkatabi. Magkatabi yan. Ito pa. Salamat. Apo. Napakatahimik. Sa tren, walang nagdadaldalan doon. Bawal magkwento Lahat doon. nagkaganon, Diba? may binabasa, may nakikinig ng music. Diba? Kung kailangan talagang sagutin, lumalabas sila doon sa parang estribo. Opo. Di ba? Lagi ako, hindi lang siguro 20 beses ako nakakapuntang Tokyo. Yes. Sana masama mo kami next time. Hindi, sa Shibuya ko. Okay. Favorite kong ron. Shibuya. Huwag kang titigil sa Roppongi o sa Ginza. Pag labas mo ron ng gabi, tulog na lahat eh. Sa Shibuya, daming street food. Nandun yung Don Quixote. Nandun lahat ng shopping. Nandun ang uwan. Naku, na-miss ko bigla yung lugar na yan. But anyway, attorney, ito kasi si Princess, ang tingin ko sa kanya, dalagang-dalaga na, pero bata pa pala to. Oo nga eh. Oo. Princess, kamusta ang pagiging beauty queen ng isang Miss Teen Universe? Masaya po, sobra po. Kasi hindi lang po ako nag-enjoy, nakakatulong pa po ako sa ibang tao. Wow, di ba? Alam mo, Princess, may sasabihin ako sa iyo. Huwag mo sanang mamasamain. Lapit-lapit ka pa sa microphone. Maririnig. Yan, medyo ganyan. Yan. 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 Okay. Kasi mamaya-maya lalabas siya sa teleprompter. Malayo po sa mic. Yan. Pero attorney, napakaganda. Ikaw, malayo ka rin sa mic, ha? Ay, napakagandang bata ito na sana dumami sila, no? Ayan. Dumami? Manganganak? Hindi, dumami. Bata-bata yung pa eh. ganyang ganda. Panagin mo eh. Malabo na usapan mo. Sana dumami. Parang kasi kumayo attorney- kayo't magparami. Okay, mga kaibigan, si attorney po, genking-genki. Kasi napakaganda ng mga kasama niya. Di ba? Oh, yeah. Okay, pakilala muna natin. At attorney, yung... Genking-genki, naubot tuloy eh. Alam mo lang sa Japanese yung kankinai. Uy, dami. Karanay. Dami tayo. Okay, next. Ikaw naman, next. Attorney. Next, I see. Teka muna, hindi ko makita eh.
Sinuubo mo naman ako eh. Okay, sige po. Ang ating Preteen Universe 2024 ay si Miss Cristina Cassandra F. Rosales. Thank you. Ayan. Good morning, Casey ba palayaw mo? And welcome to the show. Ano ba palayaw mo? Casey, Casey po. Christina, Cassie, Andra, Sandra. Marami eh, no? Ano mo si Jericho? Pinsan po. Ang pinsan talaga? Hindi, joke lang. Ayan. Teka muna, itanong natin yung kanilang manager na si Miss Cristel Bulabon. Ayan. Ano bang difference ng ano bang mga cut-off ng mga ages ng teen and preteen? Yes. Okay, good afternoon, good morning Good po sa morning. lahat. Ang cut-off po ng kanilang mga edad is actually yung preteens is 13 years old to 15 years old. Teen na rin yun eh. Kaya nga, 13, 14, preteens 15. pa lang po sila. Niloloko mo ako eh. When it yun po ang category nila. pag Okay. nasa preteen. Category niyo, bahala kayo. Yeah. And then, ang teens naman po starts like yung ending na ng 15 to 19 years old. Yun po. Actually sila, may kasabay po silang mini-miss, which is 4 years old to 8 years old. Tapos, yung pa 9 years old to 12 years old naman po, ang little miss. Kala ko, mini-miss yung unano. Diba yung mini-mini, yung sa, di ba? Yes. Pero pag nakita niyo yung mga little miss, hindi sila mga little talaga, mas matangkad pa sa kanilang dalawa. Ganun ba? Meron. Meron ganon? Meron po. Nakakatakot yun. Pakita mo sa amin, ha? Meron. Hindi ba mga mutant yun? Matatangkad sila. Yan yung paglabas pa lang, little miss ba talaga yan? Ayan. Matatangkad. Mga mini-miss. Apo. Actually, may Latin doon sa kwan eh, sa law. Yeah. May mini-miss doon curat lex. Oh, ano yun, sir? The law does not concern itself with trifles, pero walang kinalaman yun. Mema lang ba? Mema. Mema, ayan. Pero May alam pa ako sa kwan. ano pa? Ha? May alam pa ako sa Japanese pala. Sige nga. Mate. Yamat. Saan galing yun? Oh, bata pa ha, bata. Okay. Ma'am Cristel, tanungin lang natin si Mina. Mina, bakit ka napili mo yung pagiging beauty queen? Well, actually po kasi nung bata ako, gustong-gusto ko po talaga. Bata ka pa naman ha? Nung 3 years mas old po bata ako, pa. nung At 3 nag-start. years old siya nag-start eh. Opo. Okay, sige. Nung mas bata pa siya. Mas bata. Nung mas bata po ako, nagustuhan ko po talaga yung pagsali sa pageant po. Kasi yung story po kasi ni Mami, gustong-gusto din po niya. Pero hindi po siya pinayagan ni Lolo kasi strict po si Lolo. So that's why ako po yung nag-continue ng dream niya. Pero hindi. Napanood mo at your age, 3 years old ka pala, saan mo nakita? Nag-alok po kasi yung school namin na representative po. And then, sa gusto ko lang po, nagtaas na po ako ng kamay ko. Tapos At binigla your ko na age, lang. ha? Yes po. Ganun ka nakabiba? Oh, grabe. Diba? Attorney, ilan yung ganyan mo? Alin? Hindi, konti lang yung talent. Kung willing siya mag-usap, diba? pinakausap ko na nga siya kay Dennis at sabi ko kay Dennis, Apo. meron doon sa Gringo Onasan story, ay meron doon, kahit maliit na role lang na mga kaibigan ni Jane Umali. Jane Umali is the wife of Gringo Honasan. Opo. Merong istorya roon, yung love story nila. Nasa Red Cross kasi nagtatrabaho si Jane Umali. Okay. Siyempre may mga kasama siya roon sa Red Cross, na mga Opo. 3-4 na mga Yung mga mga BFF companion. niya, Yes. mga Dabar Cads niya, yun. Na mga kikiligin pagka nililigawan siya ni Gringo. Pero yun. balita ako, sir, isa ka sa mga kinikilig pag ganun eh. Ay, hindi. Ibang role ko, ako si Joker Arroyo. Ganyan talaga yung role. Oo, ako si Joker Arroyo. Ayan. Sabi ko, siya na lang yung isa sa ilagay ng mga Pwede. Dabar Cads. Ang eksena niya ay 3 yatang sequences yun, ha? Opo. Isa yung nakilala niya si Jane sa party, then yung pumunta siya sa Red Cross office, and then yung kasal. Ayun. Nandun din, siyempre, kasal ni Jane, nandun yung... 3 exposure siya ba? Oo, yes, oo. Wow. Ang bilis. Ang bilis. Ganun kagad. We're always on the lookout for fresh new talents na Yes. pwedeng i-build up. At saka, I Okay. think she fits the bill. Yan. Oo. Okay, si ano naman,
kay ano naman tayo, Christina, Cassandra, Casey, Rosa. ano ba palayo mo? Casey. Casey. po. Casey, okay. Anak ni Gabby Concepcion. Ganun ba? Oh. Casey, di ba? Okay. Ako kapalido niya, Hoda. Casey Okay. Hoda. Casey Hot. Ay, hindi na sila makarelate sa expression na yun, no? Oo, bata pa Casey eh. Hoda. Pero, bago mo ako Parang sagutin- bahala ka. Oo, kasi Okay. Hoda. Pero attorney, bago niya tayo sagutin meron pa tayong ilang paalala mula sa ating himpilan. Yes! Oo, Friendship at muna magbabalik tayo. po ang Yes Yes Yo Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information sa akin to, sa paalalahan ng po ay Just in News na checking news. Just in. At kung ano-ano pang katsurbahan ating oras. Saka hintayin natin. Sandali na lang. Okay, sandali na lang. Okay, ako na. 2 segundo na. 1 segundo. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Hiyabang! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Sa oras alas 11:36 ng umaga ay nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio at Attorney Ferdy Topacio kasama si... Juvie de Guzman. At sa atin pong pagbabalik ay syempre po narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Ang galing, di ba? Nananalo sa akin doon sa contest. Yung may contest pag Opo. birthday. Yung Mahabaan. happy birthday! Walang mananalo sa akin doon. Talaga, nakakailang minute ka doon? Hindi ko alam na, pero wala talaga. Walang nanalo. Well, anyway, ladies first. Yes. Yes. Opo, binabati muli natin ang mga friendship natin, si Lynn Ford Cruz at si, of course, si Sunshine. Yan. Cruz, artista yun ah. Hindi po. Kasi sabi ko, si Linford. Si Sunshine na receptionist sa baba. Yan. Ayun. Hello din kay Doc Melvin, Sunshine of Cruz. course. Okay, si Ma'am Jane ng Metrovision. Salamat po sa inyo. Katir sa Peralta, Attorney McNeil Rante, hi sir. At si Boss Edgar, syempre. Erica Salon, thank you so much. Ate MJ, ay si Doc MJ Evangelista, Ate Beth Polintan, Veronica Lim. Yan, soon, darating daw po siya to see you. Sabi niya. To see me? Yeah. Siya po may-ari ng Benjamin Construction in Caloocan. Yan, sabi po niya. Okay, Anita Mendoza and family, Roger Casingal, Jerome Ong and family, syempre EJ Emerson Obiena. Thank you so much, Bambi Fuentes and Kuya Dennis Arce. Hi, si Miss Baby Go at si Ma'am Jubes Tesalona at syempre, yan po si Miyaki and Ceci Gonzalez, si Jam. Salamat po sa inyo. At Sir Jigs Magpantay, ayan, nakarating na po ang pinadadala O ninyo. yung isang talent ni Bambi, kinukuha ko rin yung si Ruby Wow. Garcia. Maganda yun. Oo. Okay. Kamukha ni Bea Binene. Oh, ganda talaga. Anyway, Okay. bago ako bumati, batiin pa rin to. Happy birthday kay Patrol 5. Aya Yupanco, nakapwa sa National Press Club. At Aliw, reporter. Alam nyo, Opo. sa City Hall pa ako ng Maynila nung una kong nakilala yan. 1992, bago akong abogado. Kay Mayor Lim ako. At syempre, happy birthday din kay Pangganika, anchor ng DWIC at Aliw TV 23. Pero dalawa may birthday, wala akong naamoy na pansit. Yun lang. Wala yung Lang. pansit. Oh. Aya. Anyway. Pero, okay. Ako naman ang Sige po. Redes. Ha? Okay. Batiin natin itong ating mga Twitter ranters. Siyempre si Japok Tin, always on the way to Taipei, Taiwan. Sabi ni Boy Kape, babae ito, Boy Kape lang yung kwan. Oo. Tony, pa-shout out naman, person of honor, yung anak ko. Tuning in, congratulations. Oo. At siyempre, nandito rin na nagsusubaybay sa atin si Hil Carlos at si Romy Malyari. Hindi si Romy Malyari, ito na sigurong yung asawa ni Perla Adea. Abutan mo yan, Si Perla Adea at si Romy Malyari. At siyempre, nandito rin na hindi natin pwede, wag na natin banggitin. Itong mga to, si Idanya, wag na natin banggitin wag yan. na. Si Biyang, Nina Bellatrix, wag na natin banggitin kasi wala na tayong oras eh. Si Sir Brain, wag na natin banggitin, pati si Aaron, si Aba, si Ranran,
Edu Punay, si JD, si JC Ko. Yes. Ang first nominee ng Pogi Party List. yeah. Alam niyo yung Pogi Party List? Party list namin yun, yung Pogi. Philippine Organization of Good-Looking Influencer. Wow, galing. Casper Campilan Boy, si Janet Joy. At syempre po, si Michael Guy. At si Rolly Mende Tomas, si Attorney Raul Paras, si Ryan Ang, ay nakikinig dito, si William Gatchalian, sino pa ba? Si Attorney Joey Lumangaya, si Doc Marlon Rosete ay nakikinig din, si Andrew Tan, Willie King, yan, Alex Cruz, Louie and Nats Gamboa. Yung ating paborito, si Kat Superalta. Opo, Check. Alam mo, kaya nagtatag kami para malaman nila, no? Baka nagsasabi nila, nagbibiro kami. Itinatag namin yung Pogi Party List kasi kami mga Pogi, aping-api kami, ha? Oh, grabe. Oh, grabe! Nadidiscriminate kami. Kita mo, ito may pakikita ko sa'yo. Ito, headline to, ha? Sa People's Tonight. Ano nakalagay? Kita mo, pinatay dahil Pogi. Nakuyari. Wag naman. Wag naman. Ay, grabe ka, Tony. Pinatay dahil delikado kami mga Pogi. Kaya kami nagsama-sama para proteksyonan ang sarili hindi, namin. wag kayong Pinapatay kami. Oo nga. Oo, kaya may ganyan. Pinapatay kami mga Grabe. Alam mo, eto Opo, sige. hindi alam ng mga iba. Opo. At tuwan-tuwa sila sa aming mga Pogi. Alam nyo, napakahirap Ay, hindi nyo ba alam, napakahirap nung paggising mo pa lang, pagtingin mo sa salamin, Pogi ka na. Napakahirap ko. Alam mo, kahit anong gawin mo, Pogi ka. Oh, yeah. Hindi, mahirap Hindi. Oh, yeah. Himig ng lapit mga babae sa'yo. Punta naman sa tulog ka na, kinakato ka pa. Ang grabe. Hirap pa ba? Hindi nyo po alam mga kasama. Hirap na dinatanas po namin mga Pogi. Napakahirap po. Artist. Ayan, artist. Pwede na. Okay. At hindi lang yan, mga kaibigan. Basta Pogi, sweet lover daw. Ayun na. Hindi, mahirap Rectify talaga. mo yan. Hindi mo matanggal. Ayan. Ako nga, nagpataba na ako. Pogi pa rin. Ay, hindi. Kunwari, ikaw ay nanliligaw kay Mina. Kunwari Ale, na. oo. Anong language mo sa kanya? Ikaw naman, Mina, sagutin mo yung pick-up point mo. Sige. Alin? Titingin ka kay Mina, kunwari, Alin? nagpapakilala ka sa kanya bilang isang pogi. Yan. Yan na. Seryoso tayo. Mina, Take one. ikaw ba'y isang tore sa Paris? Because I fell for you. Oh, yeah. Ayos ka. Ayos. Okay, gano'n ka tore? Ano, parang tore? Eiffel Tower Tower talaga Okay. Siyempre mga kaibigan, alam niyo naman, pag ganitong, bakit ka tumatawag? Huwag ka tumawag muna at live po kami, mga kapatid. At siyempre, hello to Alona. Salamat po sa inyo dahil si attorney ay talagang nakita mo na. Masaya si Alona ngayon kasi gusto ka daw yung makita ng personal. At saka si Shane. Natatandaan ko na, may mga alam pa pala ako sa Kwan, sa Japanese. Yes. Aishiteru. Aso mo, laging sinasagot sa akin, Aishtinay. O kaya, Wakaranay. Yes, ko na nga. Aishiteru, Wakaranay. Bakero ne. Dami na yun sa'yo ka na ba? yeah. Oh, no. Ayan. Ang hirap talaga si attorney pag napunta ng Japan, delikado to. Delikado. At anyway, sabi nga, puputulan ka dun. Bakit? Kasi mahilig siya sa mga pogi, di ba? Pinuputol daw yun. Katana ang ginagamit. Well, anyway. Anyway, naman ang time check natin. No, pero babalikan pa rin natin ang itong tatlong magagandang dilag natin sa pagbabalik ng Yes, Yo! Topa Show. Hintayin natin. Para eksakto. Teka, konti na lang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Yes, Yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo! Topa Show!
Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo Tomasio. Ating oras alas 11:49 ng umaga. Attorney Ferdy Tomasio with... At Juvie de Guzman. Yan. Anyway, may mga... Baka tanong ka, alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga to. Nandiyan na rin si Mina. Ako isang Japanophile. Ibig sabihin, I love all things Japanese. Yeah. Alam mo ba kung ilan ang Seiko watches ko? 96 na. Oh, grabe. Collection na yan. Pupunta pa ako sa ano yung lugar yun yung maraming relo, nakalimutan ko tuloy eh. Akihabara. Ayun, Akihabara. Yeah. Pagbaba mo ron sa stasyon, di ba tatawid kami duty free ron? Ang Yes, daming yes, Seiko yes. ron. Opo. Yung tinatawid lang JDM. Yeah. Japan Domestic Market. Hindi nakakabili noon dito eh. Saka mas maganda yung quality. Sa Ginza naman, nandun yung flagship store ng Seiko, di ba? Bago pagbaba mo rito, yung Seiko Boutique, bago. Hindi pa siya nakakarating ng Japan. Ay, hindi ka ba nakakarating ng Japan? Mami lang yan. Mami lang. Okay, akala ko familiar ka eh. Then a few blocks down, may Seiko Museum. Yun. Oo. Iba yung Seiko wallet, ha? Kanood ko lang nga last week yung Godzilla -1 na Japanese made. The best Godzilla movies are made in Japan. Panoorin mo sa Netflix. Yung Godzilla -1. Godzilla is Japanese word yun eh. Gojira yun eh. Gojira. Pero attorney, marunong ka ng Japanese song. Ha? Wala eh. Ano lang eh. Madali lang naman Mushi ano nila. Bata. Alam mo, attorney, nakakatuwa rin na. Baka may question sige, sa dalawa. patingin muna natin si Casey naman. Casey, bilang isang Miss Preteen Universe 2024, yan. Anong mga plano mo sa buhay with that? I plan to use my title po to help the starving kids and yung malnourished po na mga children. I want to use my platform for that. Wow. Parang kandidata talaga. Kandidata ng, hindi naman sa politics, pero maganda yan. Kandidato sa pageant. Pageant, yan. Ikaw naman, Mina. Yan, Mina. Kung meron kang bolang kristal. Ayan. Yes, crystal ball. Okay. At pwede ka magtanong ng isa lamang doon sa bolang kristal na mangyayari tungkol sa buhay mo 5 years from now. Anong itatanong mo ron sa crystal ball? Will I be successful? Okay. Magandang tanong. Ikaw naman. Walang lusot. Ikaw, attorney. Alin? Kung nakakalakad pa ako, mas sumasakit-sakit na yung tuhod. Okay. Si ma'am. Kayo po, ano po bang plano ninyo sa inyong buhay ngayon na parang maid na kayo eh? Ano pa bang kulang sa inyo na sa tingin mo ay wala pa? For me po, kontento na ako for whatever I have right now. Especially, I'm a single mother of 6 and all of them are actually professional na yung mga 5 boys ko. Now, ang sa akin lang po is... May 5 boys ka na? Wala Yes. sa itsura. I have 2 engineers, I have Wow. 1 US Air Force. Para 40 ka lang, ang dami mo na. I'm almost 50 na po. Ganun ba? Yes. Wow. Beauty. Yes. And my little girl is also beauty queen. She won the Little Miss Universe nung sa Dubai naman. So, ngayon po, ang sa akin lang is sana ma-fulfill ko yung pangarap ko for them. Kasi when I established yung Larenas Pilipinas organization, it's an organization of beauty queens with advocacy. So we're tama not yun, we're not just glitz and glums. We also shared for whatever blessing na nare-receive namin. So yun po yung mga tinuturo ko sa kanila. Ako natutuwa ako kasi yung mga, lalo na yung mga teens, pre-teens ngayon, walang iniintindi kundi mag-Facebook, mag-TikTok, puro empty ha. Yung iba tuloy, sorry to say, napapahamak eh. May nami-meet sa Facebook, mag-date. Yung iba nga nagde-dating app na, kabata-bata pa eh, nagtitinder na eh. Kaya nauuwi sa pagiging young mother. Yeah, ako actually, for 2 years na, minomonitor ko Facebook nila. Ultimo mother Tama nila, yun. mini-message ko, Mami, tanggalin niyo tong taong to because I know that person is a pedophile. Minomonitor ko po, pati mga postings nila. Tama yun, tama yun. Good, may gabay talaga. Ano mo dapat pag minor pang ang bata, lalo na batang babae, kahit batang lalaki, dapat may access yung parents sa kanilang social media. Dapat talaga. Tama yun. Ako naniniwala ron. Kasi iba sinasabi, privacy. Oo, pag 18 ka na bahala ka sa buhay mo. Pero Pero, attorney, marami pa rin mga tamad na magulang ang hindi nila minomonitor yung mga anak. ay, Pag mali yun. nagkaroon ng problema yung anak nila, anong gagawin natin sa kanila? Ay, kasalanan nila partly yan, ano? Kasi Anyway, ganito nangyayari. Negligence nila. Negligence sila. Kayong mga magulang,
bantayan nyo yung mga anak mo, ninyo, lalo na in this digital world na, alam mo noon kami nanliligaw. Pag ayaw pakausap sa yung anak nila, sasagutin lang ng nanay yung telepono, hindi mo na makausap. Ngayon, direkta dun sa bata, lahat may smartphone Kahit sino pwede mag-text sa kanila, hi, friend request, etc. Kaya, ingat din kayo, ha? You should also be vigilant. Yeah. Maraming mga predators dyan. Anyway, tanong ko kay Casey, ito, sincere question. Casey, kung magigising ka tomorrow at magkakaroon ka ng isa lang na superpower, anong superpower na yon ang gusto mo? Yung time manipulation. Ibig sabihin, pwede mong itigil yung oras. Opo. Na magaganon ka, biglang titigil kami lahat dito. Ganon. Titigil tayo. Kunyari, gumanon ka, kung ganon ka, titigil kami lahat. I-suspend mo yung time. Ganon. Sige nga. Do it. 1, 2, 3. Bakit? Why? Kasi gusto ko po magawa yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. Although, so you can travel back in time. Apo. And you can also move forward. Yes. So time traveler ka. Opo. Okay. Kaya hindi ko po gagamitin yung time manipulation ko po to correct my mistakes. Kasi yung mistakes ko po is yung reason kung ba't po. Bata-bata mo ba? May mistakes ka na ba? Opo. Hindi po maiiwasan yun, syempre. Sabagay, tayo naman we've made mistakes. Yes. Time after time. I Pero- served my sentence. I committed no crime. We are the champions pa yun. Queen pala. Ikaw, same question to Amina. Yeah, Mina. Yung superpowers po na gusto ko is to see the future po. Wow. Kasi po, gusto ko po malaman kung ano pa po yung pwede nating ma-distribute dun sa buong mundo po or sa mundo po natin para yung mundo po natin is ma-enhance pa po siya para mas yung mga tao po nagagamit is mas magamit po nila to ng maayos. Yeah. Okay, last question. Okay. Anong topic sa inyo ang napakaseryoso na hindi pwedeng gawing biro? One topic. I think it's politics po. Okay. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagtawanan yung mga politiko natin? Nakakatawa yung karamihan sa kanila Casey rin. Casey. Ako po ay yung mental health awareness po. Baka galit ka rito pagka nakikita nito si Raul, di ba? Oo. Ano kasi sinasabi niya, si Raul, Si Raul, Ay! Any last messages? Age first, si Casey muna. Okay. 1-minute message to our viewers. Thank you po sa inyong pagsuporta po dito at napanood niyo po kami. Thank you din po sa mga sumuporta po sa akin, aka my family po. And ando doon na po sila lahat. Thank you. Yun. Ayan. Ikaw naman, Princess Mina. Yan po. Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat kay Mami Kay dahil po inimbitahan po kami. And yung sa DGIW din po for inviting us here po sa show po niya. I would also like to thank my family po, my friends, and yung mga classmate ko po. And actually, my school po for supporting Ano bang school mo is? Pwede mo naman sabihin. Yung school ko po is Fernandez College of Arts and Technology located at Baliwag, Bulacan. Ikaw naman, Casey, anong school mo? Holy Family Montessori po. Catholic school po siya actually. Ayun, okay. Yung tinatanong ko sa kanila, natatandaan ko tuloy isang tanong doon sa isang beauty pageant Ano yun? Kung mamamatay ka ngayon, kung mamamatay ka bukas, ba't hindi pa ngayon? Grabe ka na. Para sa gay pageant ko namin. Talaga. Nakakatakot maging judge to Anyway, bago po tayo magtapos, anyway, pasasalamat dito sa mga panauhin natin. Pero bago po natin ibigay at magbigay daan pala sa susunod na programang Balitang Bayan, with Bossing Drew Nasino ay magbigay-pugay naman tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes Yes Yo Topacio, kundi ang lahat ng programa sa DWIC 882 at sa Aliw Channel 23. Ikaw na mauna. Okay, pasasalamat ang pinapabot natin sa ating desk editor, si Boss Drew Nasino. Ating tech engineers, Wenner Contehino, Jenlyn Vic Ormoso, Ken Sale at si Chat
Josue. Okay, thank you so much kay Broadcast IT JV Dominguez. Ating teleprompter operator si Niljoy Abelia. Ang ating writer si Katrina Gonzalez, Jen Patrolia. Ang ating mga communications assistants, Yasmin Pantaleon. At ang cute na si Jacqueline Santos. At syempre, thank you so much sa ating intern si Aizen Lois Moises. Yan. At sa ngayon po, ay, huwag kayong alis. Ay, ulatin na. Ulatin, ano ba? Ulitin natin ang ating pagbati ng happy birthday kay Director Aya Yupanco. Happy birthday, Sir Patrol Aya. 5 at si Yeah! Happy birthday kay Pangga Nika. Yan, Thank you so anchor much. natin dito. Okay. At salamat. Yung Opo. next program, Balitang Bayan with Drew Nasino. Sino? Ay, Drew nga eh. okay, at syempre maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Yes Show. Okay, sa hanggang po sa susunod na Lunes, ito pa si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Juvie de Guzman. Maraming salamat po. We love you all. At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titibo sa inyong kaisipan na Huwag makiki-apil. 1, 2, 3, Yes, yo, Topacio! Babayagin. Ganun tayo. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio!